Hello po mga kapatid. Muli, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pinagpala na naman tayo ng Diyos. Dahil una, ginising tayo ng maayos at malakas ang ating katawan. Binigyan ng pagkakataon para makinig, magbasa ng kanyang salita. Pero bago akong mag-umpisa ng aking sharing, syempre po, tayo po muna ay hihingi ng gabay, ng karunungan sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, aming Amang banal. Muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Lord. Dahil narito na naman kami, pinagsama-sama mo na naman po kami para makinig ng iyong makapangyarihang salita. Lord, muli po kami samahan, turuan, gabayan, proteksyonan, Lord, para maintindihan namin yung aming mapapag-aralan, maintindihan namin ang lubusan, maging maayos yung aming pakikinig ng iyong salita, Lord. Walang maging istorbo, walang maging hadlang sa aming pakikinig ng iyong salita. At ako rin, Lord, I pray na samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako, bigyan mo po ako ng karunungan para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Ama, at kiniklaim namin, Lord, kiniklaim ko po na muling tagumpay na naman ang gawain ito dahil narito ka po, kasama ka namin sa aming pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, ay anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, Luke chapter 19 pa rin ang aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito at narito na po tayo sa verse 11 hanggang verse 26. Ulitin ko lang, chapter 19 ng Luke, verse 11 hanggang verse 26 po yung aking isi-share at ito po ay may pamagat na ang parable ng gold coins. Mag-umpisa na po tayo. Tuloy lang sa pagkwento ng parable si Jesus habang nakikinig ang mga tao. Malapit na siya sa Jerusalem at inaakala ng mga tao na dadating na ang kaharian ng Diyos. Kaya sinabi niya, may isang tao na may mataas na rank sa lipunan. Pumunta siya sa malayong lugar para maging hari at saka siya babalik. Bago umalis, tinawag niya ang 10 alipin niya at binigyan ng isang gold coins. Tapos sinabi sa kanila, gamitin niyo yan sa business habang wala ako. Pero galit sa kanya ang mga taong nasasakupan niya, kaya nagpadala sila ng mga representative kasunod niya para sabihing ayaw naming maging hari ang taong ito sa amin. Pagkatapos niyang maging hari, bumalik siya at pinatawag agad ang mga aliping binigyan ng gold coins para malaman kung magkano ang kinita bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at sinabi, Sir, kumita ng 10 ang gold coins na binigay niyo. 10 ang gold coins na binigay nyo. Magaling, sabing ganyan. Sagot ng hari, mabuting alipin. Gagawin kitang in charge sa 10 syudad kasi naging tapat ka sa konting pinagkatiwala sa iyo.
Lumapit naman ang ikalawa at sinabi, Sir, kumita ng 5 ang gold coins na iniwan niyo sa akin. At sinabi ng hari sa alipin, ikaw ang magiging in charge sa 5 syudad. Lumapit ang isa pang alipin at sinabi, Sir, ito po ang gold coins nyo. Binalot ko ito sa panyo at itinago. Natakot po ako kasi napakahigpit nyo. Kinukuha nyo ang hindi inyo at hinaharvest ang hindi nyo tinanim. Sabi rito, sinagot siya ng hari, masamang alipin. Hahatulan kita dahil sa sinabi mo. Alam mo palang mahigpit ako, kinukuha ko ang hindi akin at nag-harvest ng hindi ko tinanim. Bakit di mo na lang dineposit sa bangko ang pera ko? May interest pa sana ako nga nakuha pagbalik ko. At sinabi niya sa mga nandun, kunin nyo ang gold coins sa kanya at ibigay sa alipin na may 10. Sinabi nila, Sir, meron na po siya 10 gold coins. Sumagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, ang meron na ay bibigyan pa, pero yung wala, kahit kaunting meron siya, ay kukunin pa. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ngayon. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maraming bagay. Baka itanong nyo, ano po yung pinagkatiwala ni Lord? Ano po yung pinagkatiwala ng Diyos sa akin? Namuhay tayo ng maayos, binigyan tayo ng magandang buhay, binigyan tayo ng magandang trabaho, magandang sweldo, sabihin na natin magandang tahanan, sasakyan. Oo, sasabihin nyo, dahil po masikap ako, masipag ako, matalino ako, malakas ako, may pera kami before. Kanino po ba yan galing? Sa inyo po ba talaga galing ang lahat ng yan? Hindi ba sa Diyos na gumawa ng langit at lupa? Hindi ba yan galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi ba ang pagpapalang natatanggap natin ay galing sa Diyos? Di ba po? Lahat yan ay galing sa Diyos. Wala tayong pag-aari dito dahil hubad tayong ipinanganak dito sa mundong ito. Wala tayong pag-aari, wala tayong maipagmamalaki sa ating Diyos dahil Kanya ang lahat ng bagay na narito sa lupa. Lahat po yan, mga kapatid. Alam nyo naman, ultimo buhay natin, itong buhay natin na ito galing yan sa Diyos at pwede niya yung bawiin kahit anong oras. Kaya ulitin ko lang, ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ipinagkatiwala yan sa atin ng Diyos. Yung mga pagpapalang yan, yung kung ano man, yung meron tayo, galing yan sa Diyos. Ipinagkatiwala. Gamitin sa maayos. Di ba po? Para patuloy pa tayong biyayaan ng ating Diyos. Pero, kung yung mga biyaya ng Diyos na binigay sa atin ay winaldas lang natin, ginamit sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Halimbawa po, pinangbisyo, pinangsugal, pinangbabae, o kung ano pa yung mga bagay na pinaggagastusan natin. Wait po. Ayan, hello po. Pinutol ko po kasi po, alam niyo naman na ngayong panahon na to ay campaign period po. May mga dumadaan-daan po kasi na malakas yung sounds nila. Ayan, ulitin ko lang po. Lahat pinagkatiwala sa atin ng Diyos, binigay sa atin. Ano bang ginawa natin dito? Inayos ba natin ang paggastos ng pera? Inayos ba natin yung business natin? Yung mga pinagkatiwala ng Diyos, pinalago ba natin? O sabi ko nga po kanina, o basta na lang natin to winaldas. Basta na lang natin to kung anong ginawa. Pinangbisyo, di ba po, binili ng binili na meron na, bili pa rito, meron na, bili pa rin dito. Yun po yung sinasabing, pinahalagahan ba natin, ginamit ba natin sa maayos yung pagpapala, yung biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Yan po yung tanong, kaya sinabi nga dito, yung umalis, yung
isang tao na mayaman, nakilala, at para maging hari siya. Nang bumalik siya, pinatawag niya yung mga taong binigyan niya ng gold coins at tinanong niya kung magkano yung kinita. Yung isa 10, yung isa 5, no? At yung isa naman, yung kahuli-hulihan nga, wala siyang ginawa kundi binalot lang, tinago lang at sinuli niya. Dahil natakot nga daw po siya, dahil nang aangkin ito ng hindi kanya, itong hari. At yung mga pananim na hindi naman niya tinanim ay inaani niya. O ganun pala, alam mo palang ganun ako, sabi ng hari. Bakit hindi mo na lang yan ibinangko para tumubo pa? Kahit paano may tubo. So dahil nga sinabing ganun, sinabi pa nga niya masamang alipin. Sabi niya dito, sinabi niya sa mga nandun, kunin yung gold coins at ibigay dun sa kumita pa ng 10. So sabi nga rito sa 26, sumagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, ang meron na ay bibigyan pa, pero yung wala, kahit ang kakaunting meron, siya ay kukunin pa. Ano pa yung mga biyayang binibigay sa atin ng Diyos? Bukod dun sa mga bagay na binigay sa atin ng Diyos, yung salita ng Diyos na ating napapag-aralan, yan ay binibigay ng Diyos sa atin para magkaroon tayo ng karunungan, para makilala natin siya ng lubusan. Di ba po? Ngayon, kung hindi tayo nag-aaral mabuti ng salita ng Diyos, hindi tayo nakikinig sa mga preaching, hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nanonood-nood ng mga preaching, mga kapatid, hindi tayo matututo. At baka yung konting nalalaman natin about Bible o about sa Diyos o about sa Panginoong Hesus ay kunin pa. Yun na nga lang ang natututunan natin, mawawala pa. Kukunin pa sa atin. Pero sinabi rito, yung maraming natututunan, maraming isinasabuhay na salita ng ating Diyos at talagang nakikita ito sa kanyang buhay at ito sinishare pa niya sa iba, lalo-lalo na sa kanyang mga mahal sa buhay. Dadagdagan pa ng Diyos yung kanyang kaalaman. Madadagdagan pa yung kanyang matututunan, madadagdagan pa yung kanyang maisa sa buhay na salita ng Diyos at madadagdagan pa yung mga taong pinagkatiwala sa kanya para alagaan, para turuan, para bahagian ng salita ng ating Diyos. Ganun po yun. At pagdating naman din, no, kasi ito yung pinupokus kong number 1 na dapat nating pinagyayaman, yung salita ng Diyos na ating nababasa, napapakinggan, napapag-aralan. Yun yung dapat nating pagyamanin. Dahil yun ang madadala natin sa langit kapag tinanong tayo ng Ama, anong ginawa mo sa lupa? Naghayag po ang salita ng inyong salita. Naghayag po ako. Marami po akong nadala. Ganun po, di ba? Yun yung may pagmamalaki. Hindi natin may pagmamalaki sa Diyos. Yung payaman po ako roon. Bumili ako ng kotse. Maraming bahay. Marami po akong ipon. Nasaan na ngayon yan? Andun. Pinagkakaguluhan. Di ba po? So, ang madadala lang natin, yung kabutihan. Yung ginawa nating pagmamahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Yan yung magiging kayamanan natin pagdating dun. Ngayon kung wala kang dala, paano na kaya? Di ba po? Anong sasabihin sa atin? Amen po ba? At pagdating naman dun sa mga bagay, yun nga yung mga bagay na binigay sa atin, pera, magandang buhay, magandang trabaho, di ba? Maayos, magandang bahay, may sasakyan tayo. No, kung yung kayamanan na yan ay ginamit natin sa maayos at tumutulong tayo sa ating kapwa, sa mahihirap, di ba po, maganda rin po yan. Dadagdagan pa ng Diyos yung pagpapalang meron ka dahil mabuti ka. Dahil pinagkatiwalaan ka ng ganyan ng Diyos, itinutulong mo, inaayos mo yung paggastos nito, di ba? Hindi ka madamot, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Hindi ka madamot, hindi mo sinasarili, hindi mo binibili ng sayo lang lahat, yung kinikita. Nakikita kasi ng Diyos ang lahat. Kaya kung maayos mo ginagamit ang pagpapala, ang biyayang binibigay sa iyo ng Diyos, dadagdagan pa niya yan.
mas magiging maayos pa yung buhay mo, yung pamilya mo. Diba? Dahil tumutulong ka, dadagdagan ng Diyos para mas makatulong ka pa sa ibang tao. Diba? Pero kung hindi, tapos hindi tayo nagbibigay ng maayos, ng tama sa simbahan, ay paano na? Diba po? Diba po? Kaya gagamitin natin ang lahat na binigay sa atin ng Diyos sa maayos, sa tama. Yung nakalulugod sa Kanya. Doon natin gagamitin ang lahat ng yan. Huwag tayong maging selfish. Huwag tayong maging madamot. Dahil ang kayamanang narito sa mundong ito ay hindi mo madadala sa langit. Kahit gaano ka pa karaming sasakyan, bahay, alahas, pera, hindi mo yan madadala sa langit. Pero yung kabutihan mo na ginagawa para sa Diyos at sa iyong kapwa, madadala mo yan. Lalo na kung marami kang dala, mayaman ka pagdating sa langit. Di ba po? Huwag tayong magpakayaman dito sa lupa, sa mundong ito. Mabubulok yan, masisira yan, maluluma yan, mananakaw yan. Pag-iinteresan ng mga tao, pagkakaguluhan pa ng mga tao, yung mga naipon mong kayamanan dito sa lupa. Pero yung kayamanang naipon mo para sa kaharian ng Diyos, hindi yan mananakaw. Nasa puso mo yan. Tapos ginagamit mo, isinasabugay mo, sinishare mo. Di mayaman ka. Pagdating mo sa langit, dala-dala mo pa rin yung kayamanan yan. Hindi yan mawawala, hindi yan naluluma. Pero nadadagdagan pa yan. Sa tuwing magbabasa ka, sa tuwing makikinig ka, sa tuwing mag-aaral ka, sa tuwing mananalangin ka, sa tuwing hihingi ka ng karunungan, ng tamang puso at isipan, madadagdagan ng kayamanan yan. Dahil yung kayamanan yan, kailangan natin sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Marami nang nangyayaring hindi maganda at may mga nangyayari na nakasulat sa Biblia. Kaguluhan, tagutom, lindol, baha. Di ba po, may mga lumalabas na mga bulaang, alam nyo na, propeta, mga bulaang naghahayag ng salita ng Diyos. Diba? Nililis nila yung mga nalalaman ng mga tao. Diba may antichrist na? Diba po? Kahit noon meron na. At sabi, mas dumalaganap pa sila. Anong dapat natin gawin? Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin tanggapin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay para maligtas tayo. Kailangan natin ang salita ng ating Diyos. Yan ang armas natin sa ating buhay, sa pakikipaglaban dito sa mundong ito. May nakikita kang kalaban at meron tayong kalaban na hindi natin nakikita. Amen po. Amen. Yan po ang pinararating sa atin ng Diyos ngayong umagang ito na dapat nating isabuhay, na dapat nating alalahanin oras-oras, minuminuto ng ating buhay, at dapat natin itong ibahagi na hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na ibahagi mo ang iyong mga natututunang salita ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos at kailangan ng lahat ng tao ang salita ng Diyos. Kikilos ka, kikilos ako, kikilos tayo ngayon na sa tulong ng ating Diyos. Amen po. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Tunay na pinagpala tayo ng Diyos. Tunay na gusto ng Diyos na tayo ay makarating sa Kanyang kaharian. Ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos. Salamat din sa patuloy ng pakikinig ng salita ng Diyos. Isabuhay natin ito. Gamitin natin ito. Sabi ko nga kanina, huwag tayong maging madamot. Kung ano man yung natututunan mo sa salita ng Diyos, ibahagi mo yan. Ituro mo rin yan sa iyong mga mahal sa buhay at sa tao, sa ibang tao, sa ating kapwa. Amen and amen. At muli tayong mananalangin.
ipagpapasalamat natin ang ating napakinggan ngayong umagang ito na sinabi ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Napakabuti mo sa amin, Lord. Talagang mahal mo po kami. Ayaw mo kaming maligaw ng landas. Ayaw mo kaming magkasalang muli. Ayaw mo kaming maiwan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Gusto mo po na kami po ay makarating sa iyong kaharian. Lord, tulungan ang bawat isa, lalo na po ako, aking mga mahal sa buhay, aking pamilya, aking mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng tao, Lord. Tulungan mo po kami na maisabuhay namin ang iyong mga salita. Maisabuhay, panghawakan, at ibahagi din sa ibang tao. Para lahat kami, Lord, maligtas. Para lahat kami, Lord, may armas sa pakikipaglaban dito sa mundo. Ang armas namin, ang iyong salita, O Diyos. Maraming salamat sa iyong tinuro na naman, Lord God. Napalaguin namin ang lahat ng natututunan namin iyong mga salita, at hanggat narito kami sa lupa, iayos namin ang aming buhay, yung mga pinagkatiwala mo sa amin. Pahalagahan namin, ayusin namin ang paghawak na ito, at matuto kaming magbahagi sa ibang tao. Huwag kaming madamot, Lord God. Matuto kaming tumulong sa mga nangangailangan. Yan po ang dapat namin gawin habang narito kami sa lupa, habang buhay kami, Lord. Ang maging mabuting tao, una para sa inyo at sa aming kapwa. Salamat, Lord. Salamat sa lahat, O Diyos. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat ng pagpapala. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa karunungan. Salamat po sa katagumpayan, Lord God. Salamat sa kaayusan ng aming mga buhay, ang buhay ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming mga buhay dito sa mundong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, dahil hindi mo po kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord, dahil nagtagumpay na naman ang gawain ito. Salamat po sa iyong kabutihan, pagmamahal. Salamat po. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa salita ng Diyos. Panghawakan po natin ito. Magtatagumpay po tayo dahil may Diyos tayong buhay. May Panginoong Hesus tayo sa ating mga buhay. God bless po sa inyong lahat, at God bless po sa ating lahat.